Good morning, good morning, good morning. So, weekend ko nag-meditate. And I want to really share this one with you guys. Grabe dyan akong hilangan. So, ata sa Matthew 7 verses 24 to 25. Ang duha busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman niini may sama sa usa ka maalamong tawo nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni atong balaya, wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili motuman niini may sama sa usa ka tawo walay kahibalo nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni atong balaya, natumba kini ug nagun. Okay. So, Jesus was saying okay, naay duha ka tawo nga nagbuild og house. Ang isa, ang iyang foundation is bato. Ang isa naman, ang foundation niya is sand or balas. Now, storms na ay ni agi nga storms ni baha, mihapak ang hangin sa maong mga balay. But katong bato ang foundation, ang sukaran, no? Is wala daw siya matumba. Wala siya matumba kay natukod man siya sa bato. Pero katong balay nga nagitukod diha sa balas, natumba, nagunog, na wash away. Now, this is very important mga igsoon. Kaya nga naman, it is like Jesus is saying if your faith is on Jesus, on Him or in Him, wala ka na magpasabot nga dili mo abot ang mga baha, ang mga kalisod, ang mga bagyo uno sa itong mga kinabuhi. But He promised, He assured nga kung ang atong faith nakasukad, nakaangkla diha sa Ginoo, dili kita mapukan. Pero kung ang atong faith taphaw lang, kung ang atong faith mura siya liso nga ni turok lang siya sa mga shallow nga juta, pag abot sa mga dili maayong panahon, mga kalisod, mga unsa pa man ang mga sufferings, then magunob gyud, mapukan gyud ang maong tao. Now, the Lord knows kung unsay mong giagyanan karon. Nakita niya nga daghang mga butang si mong kasing-kasing nga hadlok ka, nabala ka, naguol, maybe wala na kay trabaho, maybe dili na ka maka-eskwela pa, makapadayong sa mong pag-eskwela, maybe daghan mong mga utang balay runon. The Lord knows everything. And He assured, no? Nga, di ba nasayod siya sa mga panghitabo. And there will be a perfect time that God will do something great sa imong kinabuhi. But karon, what you must do is to put your faith in Jesus. Now, sa atong pag-follow ni Jesus, wala gyud nag-assure, wala gyud ni promise Lord nga smooth ang atong dalan, nga smooth ang atong kinabuhi, because even siya ningo siya nga aning kalibutan na paantuson mo, but take heart because I have overcome the world. Mo nagi promise ni Lord nga na ay mga bagyo mo abot sa itong mga kinabuhi, but it doesn't mean nga wala siya. And this reminds me of a story, no, sila Peter, ubang disciples nga nilawig sila, no, and then naay niabot nga kusog nga hangin, and then imagine ang tubig ni sulod nga sa bangka, and then pagkatataon niabot si Jesus. He rebuked the wind, and even the wind ni obey ni Jesus. Ug na po yung story nga na si Jesus sa usa ka boat uban ng mga disciples, and He was just sleeping there peacefully while the disciples were screaming, Lord, mga matay na ta, Lord. Nagun sa pamagadiha.
And then girebuke niya ang kanang maong hangin. And then ni-obey ang hangin niya. So, even the lives of the disciples before, no, kauban nila mismo si Jesus, wala sila gispair sa mga storm. But they overcome it tungod kay naa si Jesus nila. Now, in the same way, kung ikaw nagtukod ka sa imong relationship with the Lord, o dili sa imong mga pagpaningkamot nga uy kinahanglan buhaton ako ni para malipay sa Lord, kailangan buhaton ako ni para malangit ko, para mapasaylo ni Lord ang akong mga sala, kailangan buhaton ako ni. No, if you put your faith in Jesus, no, kang Jesus lang yun, sure ka, makasure jud ka nga si Lord ang maglig-on nimo. And this also reminds me sa Isaiah 28 verse 16, ningon diri no nga, busa nag-ingon ang Ginoong Dios, ipahimutan ko sa Sion ang usa ka sukaranang bato nga nasulayan na sa kalig-on. Bililhong bato alang sa lig-ong sukaranan. Ang mosalig niini makabaton o kalig-on. Jesus is our rock, our firm foundation. Now, kung si Jesus, imagine no nga, everything is shaking, but si Lord firm lang siya, steady lang siya, nga wala siya mahadlok, because kaybaw na siya kung unsa iyang buhaton para nimo, para nako. Kaybaw siya kung unsa iyang buhaton para or sa tanang mga tao sa kalibutan. And I don't know, but this gives me assurance gyud nga if I put my faith in Jesus, firm gid siya, na may mga bagyo, yes, na may mga kalisod, na may mga kaguol, na may mga kamatay and everything, but si Lord kibaw na siya kung unsa iyang buhatan. And dihi pud ta angay mabalaka, mabitaw ningon si Lord, no, be still and know that I am God, because God na good na siya. Na ba imposible sa Ginoo? Wala imposible sa Ginoo. But what we can do right now is to trust Him faithfully, heartily, and completely. And so I pray na we will be all like this man nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Kay na may moabot mo kan per dili ta mo uyog, no? And if ever man nga mapakyas po ka, ay kabala ka igsuon, kay naa po ko ihatag nimo nga pulong sa Ginoo. So wait for me. Okay, ito sa Psalm 37 verses 23 to 24. Tultulan sa Ginoo ang tao sa iyang pagalaktan, ug lig-unon niya siya nga nagpahimuot kaniya. Kung mapukan siya, makatindog siya dayon kay bangunon man siya sa Ginoo. So, ayaw ka bala ka igsuon kung nag-fail man ka, nawad-an man ka, gi-betray man ka, or unsa pa man nga mga negative things ang natabo sa imong kinabuhi. Because, ningon no, this is the promise of the Lord. Kung mapukan siya, makatindog siya dayon kay bangunon man siya sa Ginoo. But the question is, nagtawag ba ka sa Ginoo? Are you calling the name of Jesus? Do you still trust the Lord even if a lot of things are happening right now? Negative things, corruption diri, issue diri, cheating diri. Do you still trust the Lord? And encourage na ko mga igsoon, no? Mo bitaw ningon sa Lord nga tutok diri ka nako. Ningon ng Bible nga fix your eyes on Jesus and not on earthly things. Kaya diring kalibutan mapukan jud ang mga butang, but Jesus is our firm foundation. And I pray and I declare blessings over your life. Thank you so much, my son, and God bless you. Bye bye.